Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng News Ngayon. Title, Ridon, Congressman Ridon. May babala sa legal team ni VP Sara sa impeachment. Nagpahayag ng pangamba si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon matapos umanong makitang kabilang sa legal team ni Vice President Sara Duterte ang dalawang individual na maaari ring maging saksi sa impeachment proceedings laban sa kanya. Ayon kay Ridon, base sa mga dokumentong inihain ng kampo ng Vice Presidente sa House Committee on Justice, kabilang sa kanyang mga abogado sina Michael Powa at Reynold Munsayak, na parehong may kaugnayan sa mga usapin tungkol sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ito ang payag ng kongresista. The presence of potential witnesses in the Vice President's legal team raises serious ethical and procedural questions. Ethical mo diha. Ano ba yung mali-maleta na isyo? Ethical ba yon? Baliwala lang sa inyo ang mali-maleta na revelasyon ng 18 ex-Marines. Kami hindi. Mabigat na akusasyon yun. Mali-maleta. Ipinaliwanag ng mambabatas na si Powa ay nagsilbing tagapagsalita ng DepEd noong panahon na si Duterte ang kaliham nito, habang si Monsayak naman ay naging spokesperson ng Vice Presidente at DepEd Assistant Secretary for Procurement. Ayon kay Ridon, kung may mga taong may direktang kaalaman sa mga transaksyon o desisyong sinusuri sa kaso, maaari silang tawagin upang tumistigo sa ilalim ng panunumpa. Ito, nagsalita ang hindi abogado. A lawyer cannot simultaneously act as an advocate and a witness in the same case without raising ethical concerns. Again, ethics pa mo diha. Ano ngayon ang imahe ng Kongreso sa taong bayan? Sige nga. Pakiramdaman nyo ang pulso ng taong bayan. Nasaan ang ethics nyo diha? Ethics mo diha, mali-malita, ilang bilyones ang nawaldas sa flood control at iba pang mga kalukuhan. Ethical concerns, ay nako. Iginiit ni Ridon na ang layunin ng impeachment process ay mailabas ang buong katotohanan. Huwag nyo na kaming lukuhin. Ang impeachment na yan is para matanggal si VP Sara para hindi siya makakandidato sa 2028. Anong katotohanan? Mabuti pa, may narinig akong interview kanina, mga makabayan black. Ang isa yung si Espiritu, Attorney Espiritu. Yung isa naman si Lisa Masa. Sabi nila, ano ba itong Marcos administration? Pinopuntirya nila si VP Sara. Ang liit ng kanyang confidential funds, milyones lang. Samantalang ang Marcos, bilyones ang confidential funds, tapos ang nakawan sa gobyerno, trilyones. Tapos ganyan ang nakakatuwa yung makabayan black. Nakikita nila ang katotohanan. Tapos, buong katotohanan. Kaya't sino mang may mahalagang impormasyon ay maring tawagin upang tumistigo. Di tawagin mo. Sino bang nagpipigil sa inyo? Hindi nyo tawagin yung dalawang abogado. Karapatan ni VP Sara na pumili ng kanyang abogado on her own choice. Bakit mo problema yan? Tawagin nyo. O nangamba lang kayo dahil mga batikang abogado yan. 16. Wow. The best cream of the crop, mga lawyers, yung Fortune Narbasa Law Offices, yan ang pinakabigatin. Mga abogadong di kampanilya. Kaya humanda kayo. Matagal nang nakapaghanda ang mga yan. Last year pa. Kaya
dahil sa galing nila, at ako, opinion ko lang ito, sila ang nag-prepare ng mga dokumentos para nagsampa ng petisyon o kaso sa Supreme Court. Nanalo si VP Sara dahil sa galing ng mga abogado. Ngayon, dyan na sa kamera, tingnan natin, ang galing ninyo. Dito na, magsisimula na talaga ang bloodbath. I hope, yung susunod na, I don't know kung atong tawag, hearing. Kasi, bibigyan nila ng opportunity ngayon si VP Sara na sagutin ang mga akusasyon sa Committee on Justice. So, marami ang nagtatanong, magpapakita ba haharap na ba si VP Sara sa Committee on Justice o mga abogado lang? Ang nakikita ko, hindi muna. Abogado lang. Kayang-kaya na ng mga abogado niyan. Sa galing nila yung Philip Fortune. More than 40 years na yun na trial lawyer eh. Tapos yung Narbasa, Sheila Season, binasa ko yung credentials ng mga abogado. Yung Sheila Season, napiling best lawyer in the country for so many years. Ay, nako. Malalampaso itong I don't know, sino yung mga prosecutors na yan? Yung mga Loistro? Dating prosecutor daw yan eh. Loistro, Joel Chua, yun pa ba? Defensor, Flores. Ay, nako. Talagang sana matuloy ang impeachment trial sa Senado. Mag-i-enjoy tayo niyan. Kayo, yung hindi ako nakapanood kasi ako ng impeachment trial ni dating Pangulong Estrada. Nakaka-excite. Nandun sina Miriam Defensor Santiago, nga nagtatanong, ang abogado ni President Erap na matandaan ko si Justice Cuevas. Natanda na. And then, pati itong mga Fortune. Abogado rin ni Erap nung kanyang impeachment. Yun ang matatandaan ko. Kaya, wag na kayong mangamba. Maghanda na lang kayo. Let the bloodbath begins. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. So si ate, gibutang na lang na diha. So mo na among gihatag nga yero. So dili niya mapasan tungod kay bugat. So ate, unsay mong masulti nga natagaan kag yero? Salamat kaayo sa naghatag. Merry Christmas. Then, more blessings pa. O ate.